Pagkatapos ng mga pagsubok sa pag-ibig, tila nahanap na ni Bea Alonso ang isang lalaking hindi lang mayaman sa pagmamahal, kundi literal na bilyonaryo rin. Sino nga ba ang bagong laman ng puso ng aktres? At bakit maraming umaasang dito na matatapos ang matagal na niyang paghahanap sa tunay na pag-ibig? Ang bagong lalaking iniuugnay kay Bea Alonso ay walang iba kundi si Ferdinand Vincent Co., ang presidente ng Pure Gold Prize Club Incorporated at anak ng kilalang mga negosyanteng sina Lucio at Susan Co. Si Vincent ay isang tahimik pero makapangyarihang tao sa likod ng isa sa pinakamalalaking retail empires sa bansa. Bagamat hindi opisyal na kinumpirma kung saan nagsimula ang kanilang relasyon, maraming naniniwala na nagkakilala ang dalawa sa mga social gatherings ng mga elite at business circles, mga event na bihirang i-cover ng media, ngunit pinupuntahan ng mga sikat at makapangyarihan. Kamakailan, nag-post si Vincent Co ng vacation photos mula sa Andalusia, Spain. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang babae na hindi ipinakita ang mukha. Pero kapansin-pansin sa parehong lugar at parehong outfit, nag-post rin si Bea Alonso. Higit pa riyan, nag-like pa si Bea sa mga post ni Vincent. Ayon sa source ng Insider PH, sila ay nasa isang seryoso at masayang relasyon. At higit sa lahat, suportado ito ng kani-kanilang pamilya. Ang pamilya ni Vincent ay may estimated net worth na humigit kumulang 175 billion pesos. Siya mismo ang humahawak sa pamumuno ng Pure Gold mula pa noong 2015. Ilan sa kanilang mga negosyo ay ang SNR membership shopping, mga real estate holdings at liquor businesses. Si Vincent ang panganay na anak ni Lucio at Susan Co. Ang kanyang ama ay kilalang billionaire retail tycoon na nagsimula sa isang maliit na tindahan sa Divisoria at ngayon nagmamay-ari ng mahigit 600 branches ng Pure Gold sa buong bansa. Lumaki si Vincent sa isang environment ng disiplina, negosyo at privacy. Hindi gaya ng ibang public figures, bihira makita sa media si Vincent. Wala siyang public Instagram. At kung meron man, ito'y pribado. Bihira rin siyang makuna ng litrato. Para sa isang bilyonaryo, mas pinipili niya ang tahimik at simpleng pamumuhay. Pero sa likod ng katahimikang ito, isa siyang makapangyarihang negosyante. Kung ikukumpara sa mga naunang lalaki sa buhay ni Bea, si Vincent ay low-key at hindi showbiz. Malayo ito sa mga dati niyang naging boyfriend na parehong artista o public figure. Si Vincent ay negosyante, seryoso, at ayon sa mga sources, very consistent and respectful. Sino-sino nga ba ang mga lalaking nakarelasyon ni Bea at bakit hindi iyon nagtagal? Si Miko Palangka ang unang naiugnay kay Bea noong early 2000s. Bata pa sila noon at ang kanilang relasyon ay nauwi sa hiwalayan dahil umano sa pagkakaiba ng priorities. Sumunod si Zanjo Marudo na tumagal ng halos 5 taon. Wala raw third party pero sinabi ni Bea na dumating sila sa punto na hindi na nila maibigay ang pangangailangan ng isa't isa. Pinaka-kontrobersyal ang naging relasyon ni Bea kay Gerald Anderson matapos ang biglaang ghosting issue. Naging sentro ito ng malaking intriga, marami ang umalma sa sinapit ni Bea. At syempre, ang engagement kay Dominic Roque na umani ng atensyon at suporta ng fans. Bagamat engaged na si Dominic at Bea, bigla ang pumutok ang balita na naghiwalay na silang dalawa. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at incompatibility sa ilang bagay, lalo na sa aspeto ng priorities at commitment. May mga nagsasabing naging issue rin ang pagiging dependent ni Dominic sa ilang bagay at hindi raw ito tugma sa pagiging strong, independent woman ni Bea. Si Bea mismo ay isang self-made millionaire. Bukod sa kita sa pelikula, endorsements at vlogging, isa rin siyang negosyante.
May sarili siyang farm sa Zambales, may investment sa real estate at co-owner ng ilang businesses. May net worth siya na tinatayang nasa daang milyong piso. Ngayon na parehong matatag sa buhay at may sariling yaman sina Bea at Vincent, maraming umaasang sila na ang magtatapos ng isa't isa. Wala nang pressure sa pera, sa status o sa validation mula sa publiko. Ang meron na lang ay ang tanong kung kailan sila haharap sa altar. Sa huli, ang lahat ng tao ay naghahanap ng isang taong tunay na magmamahal, tatanggap at lalaban para sa atin. Para kay Bea Alonso, baka nga dumating na ang lalaking iyon, tahimik man pero totoo. Ito ang bagong yugto ng kanyang love story, tahimik, matatag at posibleng panghabang buhay.